malakas po yung audio. Hindi ko ano kaya ito. Kaya nga, i-ano mo lang po dun sa... I-clip ko. Hello, very ano naman. Ayun, nasa yung video. Sinend mo sa kanya? Sinend po kayo? Opo, yung tanong. Pero may naidagdag po. Ay, hala. Okay po. Pero ano lang po yun? Ang pinakauna doon po, syempre yung ano, kung paano ka naging advocate. Yung parang bakit po yun yung pinili mo mag pahinhin ng pahinhin. Sige lang, lakas Ikaw lang. yun. Kasabi ko na yun. Ikaw yun. Nag-start na ba? Oo. Ano pa? Di ba mag-greeting? Paano tayo mag-greet? Hello. Happy birthday. Ay, Sige lang, practice na muna kayo. Vlog. Oh, pwede naman ganun. Sikas. Sikas. Podcast. Oo, sikas. Oh, sige, ikaw na magsabi. Kasi! Ikaw na lang. Kuya, ikaw. Ala. Hindi, joke lang po. Wala na, ano, sa, ano. Ano? Ano? Ba yun ah? Yung sabihin mo lang, hello everyone. Ganon. Welcome to our CCAST. This, parang ganon. This morning we have here, Mr. Oh, ang formal. Go na eh. Nagtuturuan kasi tayo. Tingnan Sige mo lang, go na lang. pinagtiti. Huwag niyo na lang tawaging Mr. Sir. Kuya, ano po na lang? yung- Ayan, yes. Ano na lang? We have here our fellow, ano na lang? Fellow advocate or Fellow advocate advocate. na lang. Para masyado, kasi pag sinabi mo medyo formal, ang mangyayari, ang tone natin yan, baka ma-feel nyo superior ako or something. Wag naman, ayoko lang ganun. Dapat equal lang lahat. Hindi gusto Okay. ko ganon. Hindi. Sige na. Wala kasi! Nakatutok na ba yun sa atin? Oo. Tignan. 1, 2, 3, go. Hello everyone! Welcome to our very first session of SICAST. Ulit. Sige lang. O, di ba? Mas maganda kasi yung ano mo. Excited nga ako. 1, 2, 3. Hello everyone! Welcome to our very first decision. Kinakabahan ako. Okay na. Kaya mo. Pag sinabi ko pong ano with our fellow advocate, ikaw na lang po magsalo ng name mo. Yeah, okay. Tapos, 1, 2, 3, go. Hello everyone! Welcome to our very first session of SICAST. We are with our fellow advocate. So, hi guys, I am Angelo Peter Lubitania, a level 2 Bachelor of Science in Nursing here in CSPC and also a youth instructor of Philippine Red Cross. So, for today, will be, kumbaga is, nagkakat ko na lang yun. Ano sabihin ko? Like, magto-talk session tayo? Sabihin ko ba? Hindi naman siya, Ano? Hindi naman siya lecture kasi talk lang. Talk to. So, 1, 2, 3, go. So, for today, we'll be getting to know more about our fellow advocate, why they chose to be interested in this specific field, tapos kung anong mga lessons ang pwede niyang mai-impart sa atin as fellow advocates. So, let's start. For our very first question, it will be given by Ms. Nicole Katangi. So, why are you passionate about this advocacy po? And the reason why you chose sex education? Okay, so before we start, bakit ako begin or pumili ng advocacy ko into sex education? It's all started when I volunteer sa Philippine Red Cross. So, I became a volunteer over a year or so now. And then, nag-undergo ako ng training, the Youth Instructors Training Course. And during our training, meron dong one specific topic or during our comprehensive training about CPP or yung Child Protective Policy and yung child-friendly space. So, doon natakal about yung sex education and particularly yung reproductive health ng isang bata, ng isang tao, and paano kami magdi-deal sa mga bata. And during that moment, sabi ko parang ang labo naman na mangyari to sa Philippine setting, particularly yung sex education. Kasi natakal yun about during our training. And nag-start siya, sabi ko parang hindi pa siya masyadong well-known. Hindi siya well nakilala dito sa ating country. And during our, after nung capping and pinning namin sa nursing here in CSPC, nagkaroon ako ng community duty. So, nag-duty kami in various rural areas. And
dun mo talaga makikita yung mga ina-apply nila, yung mga sinasabi nila mga theories na hindi daw dominant sa Philippines yung mga ganitong topic. And makikita mo talaga siya evidently or physically yung mga nangyayari dito sa ating bansa and sa current setup. And nung nakita ko yun, and ako mismo first hand experience nun, sabi ko, parang grabe pala yung impact na lack of knowledge when it comes to sex education. Kasi for me, sabi ko, parang akala ko madali lang maintindihan ng sex education. So, nag-start yun when I saw a patient or multiple patient na they don't have prior knowledge when it comes to sex education. So, ayun po, doon ako nag-start maging advocate into mag-dive sa sex ed. So, parang nagka-take interest ka po dahil sa nakikita mong mga evidence sa field, like sa community, kung paano na-exploit yung mga younger demography ng Philippines. So, parang nag-interest ka po dahil sa stigma sa sex ed. Yes. So, speaking of stigma, very interesting yun. Kasi, doon ko talaga din pala nakita na kung wala yung magulang, kung wala yung parents, isa yun sa contributing factor kung bakit nagiging restricted yung sex education. I'm not saying na dapat wala yung magulang. I'm saying is that yung magulang is big factor kung paano lumaki yung bata. So, dun ko makikita na dapat pala yung education nagsisimula sa sariling bahay. Hindi siya magsa-start sa school, sa college, or sa kahit saan. Dapat nagsa-start siya from within the family. So, ayun. Parang ang wide na po ng knowledge mo, yung background knowledge about sa sex education. I thought po kasi parang pinili mo yung sex ed kasi yung curious ka. Regarding sa curiosity, ako din before, in my own personal experience, akala ko ang sex education is yun yung about interaction or yung sex intercourse. But as we dive deeper, hindi pala siya about sex itself. Kasi pag tiningnan mo yung bigger picture about sex, it encompasses yung reproductive health, yung sexual identity, kung paano express ng isang tao yung sex niya, and many more. So, hindi siya pwedeng sabihin natin na pagdating sa sex education, dito lang pag-uusapan yung sex, pakikipagtalik. Hindi siya umiikot about the sex or pakikipagtalik itself. Kasi everyday, or meron ngang kasabihan sa Maslow hierarchy of needs, yung sex is part of our daily life. So, sinasabi natin na ang sex, hindi siya yung intercourse mismo or yung action na ginagawa. But rather, one of the fulfillment of sex is how we express. So, dun, makikita natin na kung gaano ka-wide yung range ng sex. Hindi kasi siya makikita lang natin sa isang aspect na pag sinabing sex ng isang tao, makipag-interact or makipag-intercourse na siya or gagawin niya yung act itself. But no, hindi siya umiikot doon. Hindi siya limited lang doon sa action na yun. Kundi about sa sarili, about sa reproductive health, paano alagaan yung sarili. So, parang papasok na nga din po dito yung misconceptions about sex education nga po, di ba? Ayan. So, about sa misconceptions, grabe talaga yung misconceptions kasi umiikot talaga siya sa sinasabi na sex itself is the word act itself, no? But hindi talaga. Kasi ang sex, dapat alam muna natin sa sarili natin kung paano alagaan yung sarili. Paano natin malaman kung ano ba talaga yung mga changes sa katawan natin. Simula pagkabata, adolescence, or yung teenage days natin or years, and then up to college or adulthood. So, dito natin makikita na dapat simula pagkabata, alam natin kung ano yung mga significant changes na pwedeng magbago sa katawan. Kasi pag sinabi nating sex education, hindi naman siya about yung sex, di ba? So, pinag-uusapan natin dito yung menstruation. Paano ba nangyayari yun? Bakit yun nangyayari sa babae? Bakit nagkakaroon ng dysmenorrhea ang babae? Hindi naman natin pwedeng sabihin kasi baka sexually active ka na kasi ganun. Hindi naman ganun. Kasi pinagdadaanan yun ng katawan ng tao, di ba? So, ngayon, hindi naman about sex, about is gusto agad magbuntis. Hindi naman porket sinabing sex, gusto na makipag-intercourse, di ba? So, ibang factor talaga ang sex when it comes to education. Kasi, i-connect natin sa World Health Organization. Yung health is the absence or not merely the absence of disease itself. So, kung wala kang sakit, it doesn't necessarily mean na healthy ka. So, masasabi mong healthy ang isang tao from the mental, emotional, spiritual, and to the emotional aspects ng isang tao. And kasama na dun yung sex.
kasi part siya ng need ng isang tao. Yeah, so speaking of misconceptions po, ano pong tingin mo sa paniniwala ng nasa matandang generation na pag tinuro daw ang sex education sa education setting is ma-encourage daw yung mga bata na mag-engage sex intercourse? Okay, so regarding that, kasi ang nangyayari, we have the culture, yung mga nakasanayan. Hindi naman natin mabe-blame yung mga culture, yung belief practices, yung mga paniniwala in general. But rather, para natin maintindihan or ma-incorporate yung knowledge about sex education, dapat ipakita natin kung ano ba talaga yung sex education itself. Magkaroon tayo ng pagdidebunk kung bakit ba talaga importante to. Ano ba yung mga dinidiscuss patungkol or ukol sa sex education and saan ba siya umiikot. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na sex education, sex na naman. May gagawin na namang intercourse. Di ba? Hindi naman ganun, di ba? Kasi as early as childhood or mga preschool, tinuturuan na dapat ng mga magulang ang mga good touch or bad touch. Doon pa lang pwede magsimula yung pag-growth nila or yung pag-encourage nila sa bata na alagaan yung sarili. As simple as yung mga magulang tuturuan yung mga anak nila na, anak, pag ginawa to ng isang tao, hinawakan yung private part mo or sabihin mo, this is bad touch. Ito, good touch. So, dun pa lang, magkakaroon na ng awareness yung bata ng mga dapat at hindi dapat gawin. So, dun pa lang, makikita natin na ang sex education, hindi lang siya sa act. Hindi mo lang siya makikita sa overall isahan. Yung pag tinuro mo, mangyayari na. It needs constant practice. It needs constant reassurance, teaching. So, dapat po nagsa-start siya sa family na anak, dapat ang good touch is hinahawakan ka lang sa shoulder ng friend mo. Pero once na hinawakan ka ng hindi mo kakilala, particularly yung sa baba, that is considered as bad touch. So, dun pa lang, kaya na makapag-express ng bata ng saloobin, ng damdamin, and ng sarili niya. So, kaya niyang i-defend yung sarili niya. Kasi again, sex and sexuality, they are correlated. Sex and identity, connected din sila. Kung paano ng isang tao i-express. Pero still, hindi naman natin ma-judge ang isang tao when it comes to their identity. Kasi, nasa kanila yan kung paano nila na-express yung sarili nila. So, going back sa bahay, kung ano yung pagpapalaki sa kanila, yun din yung namamask or yung nangyayari or nagiging namomold sila kung ano yung nangyayari sa kanila paglaki. Yes. So, as they go older, kung nag-grow sila sa environment na sex is not being part of their topic, sex is not being addressed, sex is not being identified when it comes to ano ba yung importansya nito sa daily life or sa isang bata, magkakaroon ng maraming misconceptions, misunderstanding. And yung bata itself, pagdating sa college or older days, iba yung perception and hindi niya ma-express yun in a nice and comfortable way. Kanina mo po nababanggit yung about nagsa-start na po dapat sa childhood or naituturo na dapat. Sa tingin mo po ba, sex education should be discussed to emerging adults or yung mga teenagers po or lower than yung mga yung nasa puberty stage ganyan. On my own side or personally, dapat yes. Kasi sabi ko nga kanina, dapat nagsa-start yun sa bahay pa lang. Parang, anak, dapat sa ganitong age, meron kang ma-undergo na menstruation. As early as that, or sa ganong part pa lang, nape-prepare mo na yung bata in order to express yung sexual needs, yung pangangailangan ng katawan, and yung mga changes. At least dyan, ang nangyayari, nagiging hands-on yung parents when it comes to identifying the needs ng bata. And ang nangyayari doon, nagkaka-less problem in the long run. Nagiging open yung bata when it comes to relationships. Hindi siya nagtatago ng boyfriend, girlfriend, di ba? Sinasabi niya may nanliligaw, may crush siya. And doon pa lang, mabibuild na yung trust. And yung trust is very complex pero grabe yung mold nun sa isang tao. Kasi once na merong established na trust yung bata sa magulang, especially the magulang or yung parents, yung batang yun, marunong sumunod sa mga bilin ng magulang. Kasi one way of being able to trust a person is through communication. And open communication sa magulang, simula pagkabata, and close contact is nakakabuild sa kanila ng trust. And now, going to the application of sex education, dapat nga, as early as preschool, alam na nila kung ano ba dapat and hindi dapat gawin. As simple as hygiene. Kasi, yun nga, di ba, reproductive health, hindi lang naman about sa pagbubuntis.
dapat alam din ng mga bata kung paano alagaan yung sarili, paano mag-wash ng vagina, ng penis. So, dun pa lang umiikot na or nagsisimula yung understanding about sex education. And then as they grow older sa high school or elementary, dapat alam na nila na at certain age magkakaroon sila ng menstruation. Dapat alam nila na it is a normal scenario na nangyayari sa isang katawan ng babae. Hindi dapat yon pinandidirian. Kasi para as they grow older, mag-advance sila sa high school, alam nila na once nag-menstruate sila, nag-mens sila, hindi sila mandidiri. And alam nila kung paano aalagaan yung sarili nila. Kasi once na nag-undergo sila ng menstruation, dyan napapasok yung puberty. Sa lalaki, hindi naman makikita yung puberty stage through menstruation. Kasi makikita natin sa lalaki, maglalalim lang yung voice, lalaki yung shoulders, and such. Pero hindi natin kaagad yun makikita. Constant changes lang yun. So during that time, dapat pa konti-konti na din ina-apply, tinuturo, in a way na hindi naman super lalim na medical na. Tinuturo lang na at certain ages, ito yung mangyayari sa katawan mo, hindi mo kailangan magulat. At certain ages, duduguin ka pero it's not part of a trauma or injury, pero it's a normal process ng katawan. At certain ages, dapat alam na ng bata na kung paano mag-alaga ng katawan. Dapat alam niya kung paano pahalagahan yung sarili. So, dun pa lang sa elementary, preschool, elementary, and high school, dapat dun pa lang mold na yung pag-aalaga sa sarili. Para as they grow older, mag-enter ng college man, alam na nila yung limitations nila when it comes to understanding themselves. So, dapat alam na nila yung limit nila. Pero hindi naman natin mapipredict about every single human being na dapat alam na nila lahat, di ba? So, that is why, pwede na siyang i-recall pagdating sa college. Pwede nang i-incorporate yung mas in-depth about sex education. Ano ba yung pwedeng mangyari kapag napabayaan mo yung health mo? Particularly your reproductive organs. Ano mangyayari kapag pinabayaan mo yung katawan mo? So, dun pa lang, mas nagiging established na simula sa simula hanggang sa paglaki, mas alam na nila kung paano alagaan yung sarili. Kasi sa pagdating sa reproductive health, sa sex education, hindi naman yan, pag tinuro mo ng isang araw, alam niya na or master niya na yan lahat. It needs constant reassurance, constant discussion, and topics. And habang tumatagal, dapat pinapalalim natin yung idea and understanding about sex education. So, ngayon, dito sa college, dapat every single one natuturuan ng sex education. And to be honest, hindi lang dapat siya umiikot sa college. Mapa-community, kahit saan, social media, in general, dapat alam nila ang sex education. So, para pagdating in due time, alam na nila kung ano ba dapat and hindi dapat nilang gawin. Ano yung pwedeng makasama sa katawan nila. Ano yung mga dapat gawin in order to prevent incorporating or ma-expose sa mga sakit. Kasi at that moment, alam na nila kung ano yung mga from the beginning and to the future na pwede nilang gawin. Ano yung mga limitations, ano yung self-perception nila, ano yung pwede nilang gawin para maiwasan yung mga mangyayari in the future or complications tulad ng sakit. So dito pa lang, sa pagkabata, nandito na sa college life or community, kung tinuturuan na sila or alam nila yung pinaka-basic, pwede na tayo mag-step into advanced level in terms of sex itself. Ano ba yung mga sakit na nakukuha? Paano to maiiwasan? And paano to mawawalan ng stigma? So, when it comes to community, meron tayong mga centers and RHUs or mga rural health centers or health units na kung saan nag-o-offer ng mga free health education and sex education. And one fun fact dyan is, sa mga community natin, naminigay po tayo ng libreng condoms. And sa totoo, hindi siya madumi or parang dapat pandirian. Okay po? Okay. So, saying normalize sa paggamit ng condom. So, hindi naman siya dapat pandirian kasi it's part of sex education. Kasi kung naturo yan from beginning hanggang high school, college, naturo yung mga, ano ba yung mga contraceptions, ano ba ang purpose niyan, ang mangyayari is mayroong freedom of expression. Makakapagsabi ang isang tao ng kanyang needs para maiwasan. Kasi it's part of self-love and self-care ang paggamit ng condom. Ang condom hindi lang naman siya for sex itself.
ang condom can be used in first aid as well. Di ba? So, condom, hindi lang, yung iba nga, nakikita mo, ginagawang balloon. Yeah. Di ba? So, Pinapalobo. pinapalipad. Pero sa totoo, ang paggamit niyan is somewhat being able to understand their self. So, para magamit yan, magkaroon ng courage and maiwasan or malimit yung sakit, dapat alam muna nila from within, simula sa pagkabata, ang paggamit ng self-care or paggamit ng term na self-care. And then once na alam na nila yan, alam nila and hindi sila mag-hesitate na magtanong, particularly sa RHU. So, let's go on sa hesitant as of now, yung mga taong ayaw mag-express ng kanilang needs. So, hindi naman natin mawawala or maaalis sa mindset ng isang tao na, nakakahiya kasi baka i-judge ako, pandirian ako, Isiping na may Vulgar. parang, Oo. parang very active ka naman, ganyan. Iisipin may experience. Parang makati ka, ganyan. So, sa totoo, hindi naman kasi yan dapat tingnan na ganyan. Kasi sabi ko nga kanina, one of the needs ng tao yan. And para makita natin, and yung mga taong nagtatanong yan, dapat binibigyan sila ng chance na makapag-express in a way na tinuturuan natin through proper education. Kasi once na pinagtripan mo pa yan, or parang pinag-initan, ang mangyayari tuloy, itatago nila yan. Igigate-keep nila yan sa sarili nila in a way na ayaw nila makipag-express, ayaw na nilang magtanong. Or else po baka mag-explore sila Yeah. in another way, tapos Mag-explore magkaroon ng consequences, Ayan. repercussions. So, yun nga. So, yung consequences na imbis na maiiwasan, nangyari tuloy, na-judge sila, pinandirian sila. So, ang nangyari tuloy, yung consequences na pinandirian siya, nagkaroon pa ng another consequence, which is suffering in the end. So, para maiwasan yun, dapat ang mindset ng isang tao is open when it comes to that topic. So, yung sabi ko nga, sorry, pabalik-balik, dapat nagsisimula sa bahay. Nagsisimula sa bahay. So, para maging open talaga yung isang tao. And hindi naman natin mabiblame yung mga tao na close-minded. But in order to address that issue, we have to deal with them in a professional and calm manner. Hindi pwedeng porket close-minded sila, makikipag-away na tayo na hindi, kasi ito yung Ganito alam kasi ko. yun. Oo, ikaw na yung tama. Ipupush mo yung Oo. ideas mo. Parang, ako yung tama, ikaw tama, ikaw mali. O, pares na tayo tama, pares tayo mali. Di ba? Hindi naman ganun. So, para sa kanila, ma-adjust din yung kanilang understanding. We also have to respect kung meron silang other factors like yung belief. So, i-respect natin yon. But in order for that to be respected, we have to remember na kung tuturuan natin sila, respect them first. And if hindi ka rin respect, we have to respect yung understanding na ayaw nilang intindihin yun. Akala ko gaganti. Hindi. Kasi the more nagagantihan mo yan, the more na magiging close-minded yan. At least, if nakita nila na rinerespeto sila as a person, what if mamaya magtatanong yan? Sige nga, bakit yun importante? So at least, you are trying to interact with them pa konti-konti. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na isahan lang, kwento mo na lahat. Hindi naman. So, parang pakonti-konti lang na ang sex education is hindi naman patungkol po sa pakikipagtalik. Patungkol po ito sa pag-aalaga ng katawan, ng sarili. So as simple as that, pwede na sila magkaroon ng understanding na, hindi naman pala masama ang sex education. Hindi naman pala siya something na very sensitive. Kasi when it comes to sensitivity, dapat everyone should be sensitive na ang sex po ay respetadong bagay. Ang sex po is dapat something na hindi binabastos. Hindi siya something na pinagtatawanan, pinandidirihan, pinagbubulihan, or pinagchichismisan. Kasi pag the more na pinapairal yung mga ganyang issue, the more generations na ang mangyayari, close-minded, ayaw na mag-engage, and awkward mag-express. So the more na nagiging awkward tuloy, mas dadami yung cases ng may mga sakit na pagdating sa sexual transmitted infections, mga HIV and AIDS. So, para maiwasan yun, dapat magkakaroon tayo ng open mindset or open understanding or willingness to learn. So, in connection po doon, sabi nyo nga po, since ang Pilipinas po ay napaka-religious na country, would you associate po yung sobrang religious na culture or beliefs ng Philippines sa progress ng sex ed ngayon? So, as far as I know, one big contributing factor talaga ang religion. Kasi, ang nire-raise nila is
pakarami kayo and such, di ba? Pero respecting the religion and such, kasi we have different religions and belief and practices. Respecting that, we can say that hindi naman 100% dapat sumunod tayo word by word sa Bible. Literally, Yes. di ba? Kasi we have also to understand na there are things na merong consequences. And isa na yun yung sakit. Hindi naman pwede na magkakaroon ng sex education, ibabaliwala na yung religion. And hindi naman pwedeng vice versa. So, dapat something in between. So, para masabi natin na yung religion and yung sex education is mag-meet, we have to understand self first. So, umiikot yan sa self. So, nasa sayo na yan if makikinig ka sa religion or sa sex education. But we have to remember na never talaga nag-meet ang religion and science. Always contradict sila, di ba? Oo. Always contradict sila. But before that, we have to understand na ang religion depende sa tao, person to person. Hindi mo naman siya pwedeng i-generalize. And ang sex education, sa tao din yan. Depende din yan sa mga tao. So, hindi din mo siya pwedeng i-generalize. So, depende din sa tao kung paano niya i-perceive ang religion and paano niya i-accommodate yung sex education. Kasi in the end, mag-aasawa at mag-aasawa ka and may religion ka din and bago yan, paano yung sex education? So, dapat magkakaroon ng openness or open communication from within first before you engage into certain acts. So, meron pa po tayong other interesting na topic which is yung exploitation po ng younger teens sa mga grown adults na nakikipag-engage sa kanila through sexual intercourse. Tapos, ano nangyayari po, tumataas ang case ng teenage pregnancy pero almost half or more than half the percentage po ng nabibiktima ng teenage pregnancy yung naka-impregnate po sa kanila is grown men or grown mga women po ang nagkumbaga is tinitake advantage po nila yung walang alam yung younger generation. Okay, so when it comes to this sensitive topic, grabe talaga yung nangyayari dito sa Philippines. No? Statistically pa lang. Oo, grabe talaga. Pero during our training, yung CPT, one scenario nangyari daw, yung kwento sa amin na during typhoon, yung mga parents, binibenta yung anak kasi walang pagkain, walang makain, 'di ba? But in order for us to understand that scenario, bago tayo mag-jump into conclusions, mang-judge or criticize in general, we have to know first na para maiwasan yung mga ganito pangyayari, dapat sa family, di ba, nangyayari yung sex education. Yung good touch and bad touch, di ba? So, as early as dapat preschool, alam na nila yun. Para hindi sila ma-abuse ng mga sexual predator. Pero since it happens from the family, it correlates from the family, umiikot sa family yung mga ganitong issue, dapat dito na papasok yung school. Dapat as early as preschool, i-reinforce na ng school yung good touch and bad touch. Dapat hindi sila napapabayaan na, teacher, meron na ganito, ganyan sa akin, pinapabayaan lang. So, dapat doon pa lang, nafe-feel ng bata na pinapakinggan siya. Nafe-feel na meron siyang kasangga. Kasi one way of expressing or para makasabi siya na may gumawa sa kanya ng ganito is dapat pinapakinggan siya. And para pakinggan siya, dapat nafe-feel niya merong makikinig sa kanya. Kasi kung walang makikinig sa kanya, kikimkimin lang niya yan. And as the times goes by, ma-abuse yan, may exploit yan sexually or in other aspects. So, para makapag-express yung isang tao, dapat alam niya sa sarili niya kung ano ba talaga yung tama at mali and alam niya kung paano mag-express or saan to dapat sabihin. So, sa school pa lang sabihin kay teacher na ganito, ganyan. So, para ang teacher, siya na ang gagawa ng ways para makipag-communicate sa counselor, sa principal, and such. Para maiwasan yung mga ganong scenario or mabigyan ng action agad. Kasi dun pa lang, sa good touch and bad touch, alam na kung ano pwedeng interventions na pwedeng gawin. And hindi na siya mag-lead into complications pa later on. Kasi after all, pag nangyari yung mga ganitong scenario na rape yung bata, grabe yung devastation sa bata. Grabe ang trauma and stress niyan. So, yung mga ganitong topics na yun sa kanila, hindi na nila kayang i-express. Kikimkimin na lang nila. And moreover, mangyayari is, it can lead to further harm, self-harm particularly. So, grabe yung guilt nila na hindi nila kayang express yun,
itatago na lang nila yon to the point na sarili na nila yung pinapabayaan nila. But to be honest, hindi dapat ganun. And para maiwasan yun, ang pagturo ng health educations or sex education, ano ba yung mga parte ng katawan, as simple as that, sa preschool pa lang, dapat hasana sila. Okay. And speaking of school, nabanggit mo po, kanina mo pa talaga, gusto kong isingit to eh, Okay. na yung, sa tingin mo po ba, sex education should be part of our curriculum dito po sa Philippines? So, to be honest, dapat lang talaga. As early as preschool. Hindi ko naman sinasabi na dapat pag preschool tinuturuan na ng Ganito na anatomy. Hindi naman. Hindi naman. Ano, So, as as you- part by part. Part by part nga. So, sabi ko nga, parang para mangyari yon, naging successful yun, parang hahatiin siya into different phases. So, sa preschool nga, ituturo lang dyan yung mga parts ng katawan. Paano maglinis ng katawan. Paano magwash ng katawan. So, simple as that, nalalaman na nila yung basic. And pakonti-konti na sasabihin na ito ay masama pag hinawakan to ng isang tao na hindi mo kilala or ng mother mo or father mo, particularly na hindi mo alam, hindi nagpaalam. So, dun pa lang malalaman nila yung value ng consent. So, para as the times goes by na high school sila, mas magiging reinforce yan. Mas lalalim yung knowledge nila na aside from good touch, bad touch, yung mga proper way na pag-alaga, malalaman din nila yung mga other ways para protectionan yung sarili nila. So, as they grow older, mas malalaman nila more on about their self-awareness, and mas lalalim yung respeto nila sa sarili nila. Para in the times goes by na merong mangyari man or hindi naman natin inaasahan na mangyayari, merong umapo or dumapo sa kanila ng masama, they can defend for themselves. So, kaya nila yung isumbong, kaya nilang mag-express ng kanilang saloobin. Kasi as simple as that, it builds simple courage na magiging reason para i-defend nila yung sarili nila sa tama. Naubos yung tanong. Ano? Actually, wala So, naman ano naman po, ako. in connection pa po sa, kumbaga, is specific na fields na nagwa-factor sa sex education, ano pong tingin mo sa topic ng misogyny and feminism sa loob ng sex ed? Like, yung pang-shame sa mga babae because they want to be active in this lifestyle, or yung pag-normalize sa pag-engage ng madaling body count for men. What do you think po about that? When it comes to that, depende talaga kasi yan sa mga tao or sa mga personal needs nila. So, ako iba yung expression ko when it comes to certain things. So, depende talaga yan sa mga tao. Hindi naman natin sila mag-blame. But in order for us to understand yung mga ganyang scenario, kung merong man expression ng isang tao, they have to respect it as well. As long as hindi sila nakakatapak ng isang tao, ng ugali, or ng kahit sino man. As long as it doesn't violate your personal space. So, yung personal space mo or yung tinatawag nating Safe Spaces Act, so dapat hindi yun na-violate. And para magkaroon ng mutual understanding ang isang tao na kahit you can express whatever you want, basta make sure wala kang naapakan na tao. And when it comes to body count, kung trend man siya, No. it's not something na dapat i-idolize. Yes. Kasi hindi naman dapat yun magiging basehan ng pagiging maangas ng isang tao, pagiging swabe ka, magaling ka sa ganito or ganyan. Hindi naman yun dapat ganun. Kasi para masabi natin na ganito, dapat personal yan, intimate. Kayong mag-asawa or partner ang nag-uusap niyan. When it comes to body count, edi kayo ang mag-usapan yan. Hindi mo kailangang i-post sa social media na, eto, meron akong ganitong body count, ganito. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi mo kailangan gamitin yun for fame or para maging sikat or maging popular. Kasi dito, sa sex education, dapat alam mo na respetuhin yung sarili mo. Kasi one way of respecting yourself is being respectful on your inner circle or inner peace. So, pag pinag-post mo yan, yung mga yung body count mo, ang mangyayari is more on, i-judge ka ng tao, magiging i-discriminate ka, i-judge ka or pagtitripan ka. Or ang mangyayari pa, parang yung iba mami-misinterpret ka na ang kati-kati mo. Yung isa naman, mangyayari, ba't ka naman ganyan? So, maraming mindset, maraming utak ang pag-iisipan ka na pwedeng good way or bad way. So, depende yan. So, para sa'yo or para sa akin, nasa tao yan kung paano siya iperceive.
But in order for us to become neutral or understandable with each other, we have to respect ourselves first, our position or our stand, and hindi natin kailangan mag-lead into arguments, mga problems na kasi naman ito yung stand ko, ganito Ako tama, ko. ikaw mali. Oo, hindi naman Kaya ganon. nag-argue. So, hindi siya pwedeng ganon. So, para ma-express nyo yan, it is something na pwede nyo pag-usapan openly. And if merong miscommunication with that, kung kunwari pasok natin yung body count, personal dapat yan na pinag-uusapan. Hindi siya for clout, hindi siya something na dapat pinagkakalat. Kasi intimate. And one way of respecting yourself is sharing it to someone na intimate ka, you are sincere, and someone na pagkakatiwalaan mo. Kasi in the end of the day, ang pagkakatiwalaan mo lang naman is yourself. And para mapagkatiwalaan mo yung sarili mo, you have to respect yourself. Yes, so, meron pa po tayong possible na like misconception na sobrang unfortunate po kasi yung mga, kahit sabihin mo natin na gusto natin mag-progress ang sex ed sa Philippines, meron po talagang mga ingrained na sa Philippine culture, like yung pagkapatid mo, pabili mo ng napkin or pad, pagtatawanan ka, ayaw ko Oo. nga, kahiya. Yung mga ganun po na misconception, kahit po siguro sobrang liit lang na bagay, talagang kinakasanayan ng Pilipino, no? So, parang hindi po siya nakakatulong sa pag-progress ng sex ed. Tapos meron po yung mga daily lives, sa mga daily lives natin, yung mga ginagawa na natin daily, hindi natin napapansin na, ay, nakaka-contribute pala ako sa stigma ng sex ed. Like yung, Ayan. yes po, yung ganun. So, when it comes kasi sa sex ed, di ba, very vast yung topic, ang wide. So, as simple as napkin, nagiging napkin, issue. tinatawag Ako na rin, siya. lalaki, inutosan mo kuya mo, ayaw bumili kasi, Ayaw. bading daw, or Yes. ano. Kasi ang tanong lang, sino bang gagamit? Hindi naman yung lalaki, di ba? Babae ang gagamit, babae pa rin, pinapabili ka lang naman. So, anong nangyayari kasi, parang pinapatulan yung mga tao na, pag nakitang bumili or nagdampot yung lalaki, siya na ang gagamit, bading na. Hindi naman ganun. Kasi, anong use ng napkin in general? Di ba ang gagamit ng napkin is babae kasi dinudugo. So, one way of para masalo yung dugo is napkin, di ba? So, sino ang magsusuot nun? Hindi naman lalaki. Hindi kung gusto niya magsuot, edi nasa kanya na yun. Pero hindi naman natin pwedeng i-judge na lalaki ka agad ang magsusuot nun. So, isipin na lang natin na ang pagbili ng napkin, hindi siya big deal, sa totoo lang. Kasi basic needs yun, di ba? Kung may sabon, may alcohol, may toothbrush, may toothpaste. Basic need din ang napkin. O, di ba? So, ang pads, tampons, or kahit ano, hindi siya dapat pinandidirian yung mga feminine wash. Kung lalaki man ang bumili, hindi siya dapat ipagtripan. Feminine wash, yun nga, yung mga hindi aware. Minsan ginagawang shampoo. Ayan. So, feminine wash na ginagawang shampoo. So, para maging aware kasi ang tao, yung iba kasi hindi talaga alam ang feminine wash. So, dapat pa lang sa pagkabata, alam na nila yung different ways of taking care of themselves. Yes. So, dun ini-incorporate na natin yung, ito po ay isang, kunwari magpapakita tayo ng product sa mga bata na ito pang feminine wash. Parang sabon din yan, pero sa private area or intimate area yan. So at least parang paglaki nila, hindi sila magda-jump into conclusion na, hindi bumubula yung shampoo. Walang bula yung sabon. Kasi hindi naman pala kasi siya shampoo. Feminine wash siya. So, dun pa lang dapat agkakaroon na ng awareness. So, one way of having awareness, yung pagbili sa grocery. Yes. So, hindi siya dapat ginajudge or pag may nakita tayo man na lalaki na bumibili, we have to understand and respect na, grabe, itong lalaking to is very respectful, Yes. marunong magmahal. Kasi, one way of loving their partners or their siblings is buying the needs or essential needs ng kanilang family. So, pag ganun pala, makikita mo na, ang galing naman nitong taong to. So, dapat we have to praise them rather than judge them. So, hindi natin dapat sila kinikriticize na Kira napkin, ginawa ng issue. Oh, yes. Ikaw gagamit yan, bading ka, no? Oo, ganun. So, dapat sabihan natin na, or tingnan natin sila in a way na hindi naman dapat natin sila pandirian. Kasi the more na ma-feel nilang pinandidirian sila, the more na magiging hesitant or reluctant sila na bumili ng napkin para sa kanilang partner, bumili ng mga basic needs ng kanilang partner. Pati yung condom sa mga drugstore, Ayan. Yung condom tapos itatago, iipit sa chocolate or iipit sa magazine. Kasi nahihiya.
So, ang pagbili kasi ng condom, sa totoo lang, dito sa Philippines is something parang sacred ang nangyari. Parang tago. Tago, ayaw, hindi pinapakita. Parang illegal. Parang pag bumili ka niya, Parang makasalanan nakakapatay ka ka na ng tao. Hindi naman. Kasi, let's see sa other countries. Pag bumibili sila doon, it's something hindi big Okay. deal. Wala lang. Kunwari yung family, yung Parang mas mother, better pa nga kasi gagamit sila ng... yun. Yes. Which is good thing sana eh. Kaso tingnan mo sa ibang bansa. Sa ibang bansa, yung mga parents nila, pag may jowa, aalis, pupunta sa mga bahay, sasabihin ng mga magulang, don't forget to bring a condom. Doon palang grabe open yung communication nila. So dito sa Philippines, kaya makikita natin yung mga ibang-iba talaga. Pero as we can see sa mga pharmacies natin, sa mga butika, yung mga nagbebenta, hindi naman sila tumatawa. Hindi naman parang, sige, go. Ano pang kailangan mo? Okay, hindi naman big deal na pag bumili ka, ipagsisigawan ng kahera, bumili ng kondo, bumili ng ganito. Hindi naman, di ba? Hindi naman. Kasi ang condom, for protection, Yes. self-love, self-care. So, dapat, pag nakita natin yun, hindi dapat yung pagtawanan. Kasi, makikita mo na responsable yung tao kasi Yes. alam niya yung limitations niya, alam niya kung paano yung gamitin. And one way na makikita mo ang isang taong bumibili niyan, respect them. Hindi siya dapat pagtawanan na, kadiri. Mas kadiri or pagchichismisan na hindi naman pwedeng ganon. Hindi pwedeng isipin natin na kadiri kasi nga, one way of protecting themselves is using of condom. And para dun po sa mga hindi nakakaalam, libre po ang condom sa mga centers. And kung gusto nyo man magtanong kung paano siya gamitin, pwede po siya actually ituro ng mga health center. And kung as many as you need, pwede po silang magbigay. And fun fact lang, commonly po ang pinagbibigyan po ng condom is babae. Talaga? Yes po. Yes po, sa mga centers. Kasi di ba dapat usually ang nagpo-provide niyan? Lalaki. Sila yung... Ang sa isip ko po, kasi sila, Sila yung yung gagamit. gagamit. Sa totoo lang, sa mga centers, lalo yung mga nag-undergo ng mga family planning, ang binibigyan po ay babae. Kasi po, para maging advocate kayo sa sarili nyo. Hindi pwede na ang lalaki ang didikta lagi. Na, gagamit ako nito, ayokong gumamit nito. No. So, para maging comfortable po ang babae na mag-express na, ito gumamit ka. Yeah. Hindi pwede na, yung lalaki, kung gusto, okay. Kung ayaw, ayaw. Hindi pwede. Para magkaroon ng expression ang babae. Kasi ang nangyayari, yung stigma, dyan na papasok na, babae ka lang. Ang nangyayari, Yes. hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganun. So that is why, one way of distributing condoms as well, sa babae binibigyan. Ang mas marami, as far as I can remember, mas marami binibigyan ang babae. Ang lalaki, hindi siya basta-basta binibigyan or limit lang. Pero sa totoo dito sa Philippines, hindi naman yun nangyayari. Pero ideally, ganun dapat. Kasi ang condom is, we have to remember na ang babae, ang condoms meron pang lalaki, meron pang babae. So, iba ang condom ng lalaki, iba ang condom ng babae. So, iba naman yun. But still, at least, ang mga babae, meron din silang condom. Para they have different ways to protect themselves. And meron din dapat ang lalaki. And i-incorporate ko na hindi po keychain or pampaswerte ang condom. So, hindi po siya, fun fact lang po ha, hindi po siya pwedeng ilagay sa wallet. Kasi the more na ilagay mo po yan sa wallet, tas gagamitin mo, baka malasin ka lalo. Kasi po, kasi ang nangyayari po, yung heat, yung pagsuot po or paglagay po sa wallet, nagkakaroon ng micro tears or malilit na punit. Hindi mo siya nakikita physically sa mata, pero microscopically nakapasok na yung similia or yung sperm cell. So in short, minalas ka tuloy. So ganun siya. So para pahalagan po ang condom, dapat hindi po siya nabibilad. Hindi siya linalagay sa wallet. Hindi siya pwedeng gawing balloon tapos gagamitin. Or hindi naman siya pwede na lalabahan, isasampay. Hindi po. Hindi. One use lang siya, okay? So, ganun po. Balik ka rin. Hindi po. Kasi ang nangyayari, mas prone ka sa sakit. Ikaw yung nagkasakit. Hindi naman pwedeng ganun. And yun po. So, ang sex education kasi hindi lang naman sa sex, sa act itself. Maraming factors. Yung sexual identity, understanding yourself, your reproductive health, and yung mga dapat malaman. So, let's go sa dapat malaman. So, dapat ba maging concerned ang babae pag may na-feel na matigas sa breast? So, dapat malaman nila yun. So, dapat na-incorporate na yun sa high school, as early as high school. Kasi yung iba sinasabi, inakala na cancer, breast cancer. Hindi naman. Kasi minsan yung iba nagkakaroon ng
understanding na pag meron ng bukol, breast cancer agad. Pero yung iba naman, pero sa totoo lang, according to studies, kaya naman nagkakaroon kasi may tendency na rereglahin ka. Kasi tumataas yung hormones. So, pag tumaas yung hormones mo, parang yung breast mo, parang maninigas din. Parang reaction din yun ng katawan mo. And hindi siya something na pandidirian or breast cancer agad. So, you have to know first kung paano mag-breast exam. So, as simple as breast exam, yung parang pagkapa ng breast, ng sarili mong breast, para malaman mo, is one way of identifying or proper applying your sex education. So, ang nangyayari kasi dito sa Philippines, hindi siya alam ng karamihan na babae na dapat pala routinely or every month, every week, nagbe-breast exam. Yung parang hinahawakan yung breast and i-identify kung may bukol or wala and kailan siya dapat ginagawa. So, dyan na papasok na dapat kung magpapa-check up, pupunta sa center, mas okay na or ugaliin na itanong yun or wag mahiyang magtanong kasi ang sex education or parte yun ng sex education. So, another misconception po is yung sa contraceptives, no? Na pag naririnig yun ng older generation, inisip nila na, bakit ayaw mo magkaanak? Bakit parang, Ayan. Bakit gumagamit ka ng... Bakit gumagamit ka ng ganyan? Parang ginagamit mo lang yung sex for pleasure. So, Yeah. ano naman po, kung for pleasure na Okay. gagawin? So, yung mga pills kasi, mga family planning, sa totoo lang, dapat rin respeto natin yung desisyon ng isang Yes. tao. And hindi po basta-basta kasi bago ka makapasok sa family planning or paggamit ng mga pills, nag-undergo po sila ng counseling sa mga centers, sa RHU. So sa RHU, nagka-counseling po sila, nagtatanong kung bakit ayaw mo nito, bakit gusto mo mag-pills, bakit gusto mo mag-ganito. Kasi ang mga contraceptions, hindi lang siya sa pills. Merong ini-implant, merong itinuturok. So, IUDs, yan, implant siya. IUDs, mga nilalagay dito, mga subdermal implants, mga pills. So, depende talaga siya sa tao. So, if meron man na gumagamit nun, we have to be open and respect their decision. Na at least they know how to take care of themselves. Alam nila pag hindi pa ready, hindi pa ready. So at least alam nila and aware sila sa sarili nila, yung kakayahan nila, particularly financial aspect. Kasi Philippine setting is one of the yes. So, para maintindihan natin yun, we have to respect their decision and hindi natin kailangang pandirian sila. Kasi hindi naman sila makate. They are a responsible person. Kasi alam nila kung paano alagaan and pahalagan yung sarili nila. So, ano ako naisip? Siguro, wait lang po, loading pa ako. Wala akong maisip eh. Yung mga misconceptions po kasi like, meron pa po like, as for what I read, meron po kasi sabi na sex education does not encourage the teens to, parang gagawin nila yung act na yun. Instead, parang pag pinabuhan mo silang makinig sa sex ed, parang instead maging safe sila, parang pinoprohibit mo silang makipag-engage sexually, mas safely. Parang, imbes na pinaprohibit mo silang gawin yung intercourse na yun, pinaprohibit mo silang gawin yung intercourse na yun safely. Yun po yung parang topic na. Ayan. So, parang ano siya, parang pag tinuro mo naman, magkakaroon ng problem. Pag hindi mo naman tinuro, may problem ulit. So, para ma-deal natin yung problem na yan, we have to talk to them first kung ano ba talaga yung purpose nito. So, we have to let them understand first kung ano ba talaga or para saan to. Kasi hindi mo naman siya pwedeng sabihin na porque tinuro mo to, magli-lead na to sa ganito or in other ways. Kasi hindi naman siya pwedeng, depende naman yan sa mindset ng isang tao kung paano siya i-perceive. Pero para ma-advocate natin yung needs natin and particularly sex education, dapat malaman muna nila yung fundamental principles kung paano alagaan ng sarili and ano ba talaga ang purpose ng sex education. Kasi sabi ko nga, hindi naman umiikot ang sex education sa paggamit ng condom. Hindi naman siya umiikot sa paggamit ng pills. But it is a way of teaching on how to become responsible. Kasi pagdating sa mga centers, hindi ka naman bibigyan ng na sila magde-decide para sa'yo. Ikaw ang magde-decide kung anong gusto mo. Kung gusto mo mag-condom, pills, or anything. So, hindi naman siya dapat tingnan na something na hindi siya pwedeng express. Hindi siya pwedeng tingnan na something na dapat isarili lang. Kasi ang sex education, ang purpose po talaga nito is to teach and educate para po maiwasan yung mga sakit. So, speaking of sakit, tulad ng HIV. Yes. So, maraming HIV ang cases dito sa Philippines.
And we have to remember na ang HIV, although wala pang cure, may treatment para sa mga symptoms, pero wala siyang cure. And hindi naman siya death sentence. So, one way of teaching or incorporate natin sa sex education na ang HIV ay hindi naman siya death sentence. Na porket nagka-HIV, mamamatay ka na. Hindi naman ganon. Kasi ang sex education, dapat alam nila or aware sila sa mga possible consequences. At least, we are able to incorporate the knowledge. And nasa kanila na yun kung paano nila yun i-apply. Kasi hindi naman natin pwedeng i-apply nila yun on scene, papanoorin natin, titingnan natin. Hindi naman, di ba? Babantayan pa Hindi naman. So at least we did our part or we did our part to advocate. And if meron silang questions, concerns, hindi sila magtatago, kundi magtatanong sila sa tamang lugar. Kunyari sa centers, sa RHUs, sa mga doctors, nurses, or sa mga nasa health field. Hindi siya kasi pwedeng may concern ka sa reproductive health, itatanong mo albularyo. Di ba? Hindi naman pwede itatanong mo sa friend mo na Pastor. isa pang friend. O, ganun. Hindi naman pwede. Kasi yung friend ko uminom ng ganito, iinom ka na lang din na ito. Kasi hindi naman pwedeng sabi natin na ang sakit mo ay pares ka ng sakit. Ang sintomas mo ay pares ka ng sintomas. Iba ang gamot mo, iba ang gamot niya, kasi iba kayo ng sakit. So, in short, para maging clear po ang health education and sex education in general, we have to understand na nasa tao pa rin po siya kung paano siya ipaperceive. As long as we have to respect our personal boundaries, personal spaces, and we have to respect kung ano yung decision ng isang tao. And hindi natin siya pwedeng i-judge. Yes, so, in connection po sa contraceptives naman, when it comes to emergency contraceptives po, like for after ngayon na mangyari indeed, so, for example is, on purpose or whether on accident, yes. Ano pong tingin mo sa abortion culture sa Philippines? Sa abortion culture, hindi talaga siya pinapayagan sa Philippine settings. Particularly sa batas. Nasa batas na yan na hindi talaga payag ang abortion. But in certain countries, certain states, meron pumapayag ng abortion. Dito sa Philippines, ang nangyayari, abortion is permitted when it comes to emergency. Ectopic pregnancy, yung 50-50 na yung mother, or merong cancer or something. Pag ganun po, pwede siya. Pero hindi po talaga siya viable in general. Kasi po, umiikot siya sa batas. And one also is yung religion. Yes. And aside from that, hindi po siya or close accepted. Kasi limited pa po yung stand ng government when it comes to that. Kasi po, they value the importance of life. Yes. Siguro kuya siguro last na to. To conclude this talk session po. As an advocate po, ano po yung masasabi mo sa fellow teenagers or sa mga fellow citizens po dito sa Philippines regarding sa sex education po? Kung wait, nag-loading. kung paano ka po as bilang ikaw, paano ka mag-raise awareness sa iba po? So, to be honest, hindi naman kailangan na every time ako ang magre-raise ng awareness. Yes. So, ang sex education, dapat lahat. And one way para mag-start yun is sa bahay and also sa school. And also yung mga centers natin. So, hindi pwedeng sarilihin natin yung concern or yung tanong natin. Kung may concern ka or may tanong ka when it comes to your reproductive health or your sex education or your understanding yourself, pwede kang magtanong sa mga nararapat na lugar. Pwede mong tanongin yung centers, mga health centers, mga doktor. So, pwede naman. And hindi ka naman i-judge ng society. Just remember that. Although meron talaga mga mindset or mga people na close-minded, we have to respect them. As long as they don't violate your personal space, hindi ka vina-violate as a person, ignore them. Kasi it's one way of taking care of yourself. Ang sex education is one way of applying your learnings into practice. In a way na pagkagising, marunong ka mag-alaga ng katawan mo. In a way na every time na meron kang pinagdadaanan in terms of menstruation, alam mo yung dapat mong gawin. You're a responsible person. And kung sa lalaki man, if you're sexually active, alam mo yung pwede mong gawin para malimit yung pag-intercourse or yung pagkaroon ng mga sakit or paghawa ng sakit. Kung meron ka bang sakit na nararamdaman. Kasi merong mga sakit na hindi naman nakikita agad-agad or may simptomas. Pag chinek mo yung dugo, dun pala malalaman ng sakit. Katulad ng HIV. Hindi mo naman malalaman na HIV ang tao kasi umuubo na. Hindi naman ganun. Malalaman mo siya pag nagpa-laboratory na. So, para malaman mo yun, you have to know na
you can seek help, especially sa medical help, sa mga centers, sa mga RHUs, sa mga communities, or mga medical missions, pwede ka magtanong. Hindi ka i-judge dyan. And we have to understand na as simple as pagbili ng napkin or something, hindi siya dapat pandirian. Kasi basic needs yan. Katulad na ng sex education and sex itself, one of hierarchy of needs yan ng tao. So, hindi mo siya pwedeng tanggalin or i-prohibit sa isang tao. And we have to respect their stand, identity, kung paano nila i-express yung sarili nila, and kung ano yung alam nila about sa sarili nila. So, yun. So, this was a very informative session po talaga. Sobra. Parang ang dami Like, natin. napapalaga pa ako kanina. Talaga. Best time to Literal ako na. kasi Kaya, nakikita natin sa environment natin na ginagawa talaga yung mga misconception, yung mga stigma na tinatawanan natin daily, hindi natin napapansin. Yeah, may personal experience para tayo na nagko-contribute mismo sa stigma with sexual education. So, thank you very much po sa ating fellow advocate for today's session. Saka, Thank you so sana much. po ay sa mga nanonood ngayon, sana po is na nagbigay kami ng mas madaming knowledge sa topic ng sex ed, and sana po is buwasan natin yung stigma, at sana is ang topic ng sex ed is kahit konti is ma-normalize sa Philippines para din po. Hindi masyadong tumaas ang cases ng population sa Pilipinas. And we have to remember na ang sex education, hindi dapat siya pandirian. Yes. We have to respect our stand, ourselves. And there's one way of respecting ourselves is through understanding kung ano ba yung sex education. Yes. So, thank you very much for watching. This is CCAS, and we hope that we've given you enough knowledge para mag-lead kayo sa sa healthy sexual lives nyo. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Thank you Ay, po. sorry. Thank you po. Bukas na pala siya. Thank you so much po. Plan tayo mag-ano. Ano? Magbigay sa